Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino ngang hindi mapagbabago kapag kinilalang lubos siya. Kapag tinanggap ng kalooban niya at nagharis siya sa damdamin niya. Sino ngang anak niyang di mapalalambot ang puso niya. Sino kaya ang nagugulumihanan na di mapapayapa ang kaisipan? Sino kaya ang nangihina ang di mapapalakas niya? Sino kaya ang nagkukulang sa lahat ng kailangan na di ang Ama ang tuwirang katugunan? Sa pamamagitan ng kanyang mga kaloob, sa patnubay at liwanag ng kanyang espiritu, taong kanyang mga minamahal, tuwirang napapadama, wagas na pag-ibig niya. Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi ang ating kapatid na panghuli, ito po ang dinadatal sa akin ng Espiritu. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo. Kung papaano po kayo kaya nakakaparito ay nasisiyahan, kayong mga nakakadama ng kaligayahan, kami rin pong mga naglilingkod sa inyo, ganun ang nararamdaman. Kung kayong mga pinaglilingkuran ay may kasiyahan, ano pa po kaya kaming mga naglilingkod sa inyo ang hindi higit na nagagalak ang kalooban? At ito po ang nagpapatibay sa aming lahat. Yaong kaibang pandamang binahagi ng Ama. Yaong kung liliripin mo'y mahirap liripin, wika nga po sa banal na aklat. Subalit, bakit nga ba patuloy kang tumutupad? Patuloy kang naghahandog. Sa bawat araw minimithi mong makapaglingkod. Yaon na nga po ang tinatawag na pagbabagong diwa, pagbabagong pagnanasa, pagbabagong buhay. Na kung hindi ito magaganap sa buhay mo, hindi mo mimithiin ang ganitong gawain. Sapagkat kayo na rin po ang magpapatotoo sa sarili nyo, sino nga po ba ang ayaw kumikita? Sino ang ayaw kumita siya ng salapi o pera? Sino nga po ba ang ayaw ng karangyaan? Sino nga po ba ang ayaw niyang managana siya? Wala pong taong ayaw nito. Ang mga bagay na panglupa at pangsanlibutan. Subalit, nang dahil nga po sa kalooban at patnubay ng Espiritu ng Ama, ang lahat ng pagnanasa bilang laman ay pinatay niya at binuhay ang pagnanasa para sa Espiritu ng kabutihan at kabanalan. Kaya mga mahal, nakakagalak pakinggan ang mga nakikinabang, lalo't higit kung ikaw ay tuwirang magtitibay. Sapagkat kung wala nga pong magtitibay, walang magtatagumpay. At kung wala nga pong magtatagumpay, wala pong maglalaganap ng kabutihan at magpapalaganap ng katotohanan ng Ama. Kaya sama-samang panalangin po, patuloy na panalangin upang hindi magapi ang sinuman, hindi maagaw ng sanlibutan ang sinumang nagnanasa ng pangkabanalan, at patuloy magmithi ng kamtinay ang katotohanan. Sapagkat maliwanag nga po ang nakatala, hindi bumaba ang Kristo para sa mabubuti, kundi bumaba ang Kristo para sa mga naligaw ng landas, nawalay sa Ama, mga makasalanan na magbabalik loob sa Kanya. At sa pamamagitan ng pangalang Jesucristo, inugnay ang Espiritu Santo upang sa gayon, ang sinumang malikom ng Espiritong Banal, katotohanang magtuturan, Diyos Ama ay buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat na nagliwanag ang pag-iisip na kaunawa ukol sa kabanalan,
Purihin niyo po ang Ama sapagkat siya ang may kaloob nang dahil kayo ay nagmithi, nang dahil kayo ay nakinig. Sapagkat araw-araw man po kayong magtungo sa dakong ito, kung hindi kayo magmimithi ng ganang pagtanggap at pagbabago, at di nyo pakikinggan ang banal na salita at hindi po ninyo nanamnamin, wala rin pong magaganap na pagbabagong diwa, pagbabagong kalooban. At yan ang pawang katotohanan. Kaya sa inyong lahat, pagharian po kayo ng tunay na liwanag mula sa Diyos, Espiritu. Tama ba, anak? Purihin ang Ama, naunawaan mo, salamat, patuloy mong namnamin, patuloy mong unawain, at patuloy kang maliliwanagan. Ano? Buhay ang Diyos. Sapagkat ang kailangan po sa tao ay sadyang matutong o dapat matutong makinig sa marapat. Alam niyo po, wala namang taong hindi nag-iisip eh. Abnormal po yung taong hindi nag-iisip. Kaya nga lamang, nang dahil ikaw ay nakatanggap na sa banal na Espiritu, yung dating mapag-isip mong isipan, katauhan, ay iniba. Sapagkat mayroon ng kontrol na tinatawag, pagtitimpi. Kontrolado mo na yung sarili mo. Hindi na nananaig yung laman. Hindi na masyadong pinahahalagahan ang sarili. Kundi ang pinahahalagahan mo na ay kung paano ka na makapamumuhay ng ayon sa Espiritu, ng ayon sa espiritual na pamumuhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya saan ka man dako, ano man ang ginagawa mo, nagdudumali, nagmamadali ka para makatugon, makapaglingkod ka sa pagnanasa mong malugod sa iyo ang Ama. Kundi nga lang po, ang nais mo'y malugod siya, bakit mo ba gagawin ito? Bakit ka nga ba makikipagkapwa-tao? Bakit ka nga ba magmamahal ng kapwa mo? Bakit nga ba isasaalang-alang mo yung gusto mo o kagustuhan ng sarili mo para sa kagustuhan ng Kristo? Kung hindi nga lamang po sa kagustuhan mo, ika'y kalugdan ng Ama mo. Buhay nga po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Yan po ang pawang katotohanan. Kaya mapapalad po ang mga nabuksan ng diwa at nakakaunawa. At ito po ang pinakamahalaga sa tao, sapagkat lalo na halimbawa ikaw ay nalulungkot, mga pamilya mo'y malayo sa'yo, hindi mo nakikita, gusto mong sa oras na gusto mong makita, mayakap mo, mahalikan mo, o dili kaya ay makausap mo, subalit wala sila. Hindi po ba ang tunay na kaaliwan mo at kaulayo mo'y ang banal na Espiritu? Yun po ang totoo. Kaya kapag ikaw ay nasa banal na gawain, ang kaisipan mo ay nagliliwanag, nakakaunawa, at nalilibang. Kaya yung kaaliwan mo na yon, yung paglilibang na yon ng Ama sa isip mo, nakakalimutan mo yung lahat. Tama po ba? Kaya yaon ang pinakamahalaga. Sapagkat kung bilang pagkatao ka, naalala mo yung mga anak mo, manugang mo o apo mo, o mahal sa buhay mo, kapag yaon ang laging nasa isip at damdamin mo, hindi ba masasaktan ka? Di ba nahihirapan ka? Subalit nang dahil ang Diyos na nararamdaman mo, na kapag tinawagan mo'y inaaliw ka niya, nababaling sa iba yung pag-iisip mo, nawawala yung focus mo doon sa mga bagay na hindi naman dapat pag-isipan mo ng malalim, at napapalitan ng pag-iisip, pagninilay na dapat ay doon mo ituon. Kaya ang mga bagay na hindi dapat nasa maghapon ay nasa isip mo, inaalis, pinaparam. Kaya
napapayapa ang isip mo, nagagalak ang puso mo. At yan ang pawang katotohanan. Kapag may nararamdaman ka, kapag naalala mo may Diyos Ama, na matibay siya sa lahat, matatag siya sa lahat, makapangyarihan siya sa lahat, isasalig mo sa Kanya yung karamdaman mo, ibibigay mo sa Kanya ang katapatan mo, at sa iyong katapatan at pakikipagtotohanan, mararamdaman mo ang pagkilos niya'y buhay. Kaya sa hindi mo namamalayan, nawawala yung nararamdaman mo, sumisigla ang katawan mo, lumalakas ka baga, at naaaliw ka pa, sapagkat nabubura sa isip mo ang takot at pag-aalala. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, napakahalaga ng pagbabago ng pag-iisip. Napakahalaga ng pagbabago ng damdamin. Kaya kung sa bawat araw ay puro pag-aalala na lang, panay pag-iisip na lang, wala ka nang ginawa kundi isip, 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 at takot para sa bukas mo. Bandang huli, nagkakasakit ka nang wala ka namang sakit. Totoo po yan. Kaya napakahalaga sa piling ng Espiritu Banal. Sapagkat ang hindi mo nakikitang Espiritong kaulayaw mo, siyang nagpapalakas at nagsisilbing liwanag mo. Kaya't ang lahat ng alalahanin mo, kagulumihanan, at yung pananakot sa iyo ng kalaban para lituhin, guluhin ka, at mawalan ka ng pag-asa. Sidlan ka ng kung ano-anong pag-iisip para magkatakot ka. Iaalis po iyan ng Ama. Mapaparam yaan sapagkat nang matutunan mo kung ano laman ang puso mo, siyang nagiging buka ng bibig mo. Ang ilalaman mo ngayon ay puro mabuti. Natutunan mo ang huwag mong sambitin ang masama nang huwag maganap sa iyo ang masama. Pipigilan mo na yung bibig mong magsambit o magwika ng masama. Natutunan mo ang kung ano man ang pumapasok na masama sa isip mo, subalit ang Ama, siyang hadlang sa lahat ng masamang kaganapan, mananalig ka ngayon at magtitiwala. Kaya lahat ng nakapagpapahina ng lakas mo upang maparam ang kalusugan mo, inaalis ng Espiritong sumasayo, sapagkat siya ang pinanahan mo at tinanggap ng buhay mo. Kaya sa lahat ng nagtataglay ng banal na Espiritu, ito ang nadarama, ang kaiba sa kapwa niya, na kapag nagalit, dire-diretso. Subalit, kapag pinaghaharian ka ng banal na nagtitimpi sa sarili mo at pumipigil sa sarili mo, ang galit mo'y hindi sumisiklab, hindi sumisibol na maigi, kundi naaampat na parang apoy na pinatay, napipigilan na parang daloy ng tubig na maaari mong pihitin at patayin. Mga mahal, pawang katotohanan ang aking tinuturan, pagnilayan niyong lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Negkaramaniyahan na, negkaramaniyahan na, negkaramaniyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga gumagamit ng computer, mga cellphone, mga iPad, mga tinatawag na mga gadget na kung ano-ano, kapag ginamit siya mabuti, nakakabuti, ano po? Sapagkat katulad ngayon, napakadali ng communication, ano? Yung komunikasyon ng bawat isang pamilya, kahit malayo, parang malapit, pagkausap mo na sa internet, ano po? Kung may Skype sila o mayroong tinatawag na Viber ba yun? May tinatawag pang Tango. Ang dami kaya. Tango, Viber, Skype, etc. Pagka nainip ka, tawagan mo, makikita mo sila, kausap mo,
Di po ba talinong bahagi ng Ama sa tao ito? Sa mabilis na komunikasyon ng malalayo, ang dako, ang mga lugar na kung saan ay naroroon ang mahal sa buhay, sa pamamagitan ng Espiritu, nakakapag-ugnayan din ng Ama at ang Kristo sa bawat anak niya. Lamang, hindi mo makikita yung mukha nila. Hindi katulad ng Skype, ng Tango, ng Viber na tinatawag, na makikita mo yung mukha ng Ama, makikita mo yung mukha ng Kristo, nakaharap mong kausap. Subalit, hindi mo man nakikita, nadarama ng puso mo. Kaya, sa pamamagitan ng kalooban ng Ama, ng kapangyarihan niya, ang bilis na umaliw sa bawat anak niya. Kaya, kung kilala mo ang magbibigay kaliwan sa iyo, hindi mo mararanasan ng matigib ka ng takot, matigib ka ng pag-aalala, sapagkat isang salita mo lang sa kloloy, dumaratan. Buhay ba, Ama? Na walang pinagkaiba, isang tawag mo lang, marinig ko ang tinig mo, anak kong minamahal, maligaya na ang iyong ina, o dili kaya iyong ama. Di ba ga? Mga mahal, walang pinagkaiba kung papaano ang ina ay nananabik tawagan ng kanyang anak, kung papaano ang kanyang ama na nananabik tawagan ng kanyang anak. Ang ama rin na hinahanap mo at nais mong masumpungan, isang tawag mo lang bilang anak kanyang matapat, sa iyo'y nakikinig na tuwiran. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung mababatid lamang ng tao ang kaukulan at ang susi kaparaanan kung paano ang mabilis na pagkilala sa Kanya, gagawin mo upang malayo ka sa dusa, hilahil ng puso mo. Sapagkat ang magpapadama sa iyo ay ang umaaliw na Ama mo sa pamamagitan ng Espiritu sa pangalang Heso Kristo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan, mga mahal, kaya kung nais mong lumigaya, hanapin mo ang kaukulan mula sa Ama. Kung nais mong pumayapa, maging mapayapa ang isip mo, tanggapin mo Espiritu Banal. Kung nais mo ng kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan, tanggapin mo ang Kristo ng buhay mo. Mga mahal, walang kulang ang binigay ng Ama. Walang kulang sa bahagi niya. Tao ang sa tuwin ay nagkukulang, subalit ang Ama, hindi nagkulang, hindi magkukulang, at di pa magkukulang magpakailanman. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Dahil buhay ang Diyos, ano kaya ang pinakamimithing makamta ng tao? Pag nagtungo ka ng palengke at hanap mo ay pang-ulam mo sa araw-araw, mamimili ka kung anong gusto mong piliin. Subalit kung minsan, mayroon ka mang pambili doon sa hinahanap mong isda, ay wala kang makita. Yung hinahanap mong gulay na gusto mong kainin, ay hindi mo makita. Subalit, sa karne ng baboy, iba't ibang piraso, iba't ibang hiwa, iba't iba na uri ng baboy, may mataba, may tama lang,
Makikita mo yan. Tama baga? Ano ibig sabihin, mga mahal ko? Sadyang ang laman sa ibabaw ng lupa'y laganap. Subalit, ang mga nakikibaka at patutong nakikipagtotoo sa Ama, kuminsan ay mabibigo kang makakita. Buhay ba ang Ama? Na dapat ay madulutan ng ligaya, ng sigla, ng lakas ng Ama. Subalit, hindi sa isang ikot o paghahanap ng kanyang espiritu, sa pagkalugad man, agad nakita niya ang matapat. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal ko, talinghaga lamang na binahagi ito sa inyo. Kung susuriin nyo, kayo rin ang makapagtatanto kung totoo tinuran ko. Saan mang palengke may karne, subalit, hindi lahat ng isda ay makikita mo sa palengke. Hindi lahat ng gulay ay makikita mo sa palengke. Tama po ba? Sapagkat may lugar na wala yung ganong gulay, wala yung ganong isda. Kaya tutungo ka pa kung saan dako na doon ay mabibili mo yung gulay na yaon at isdang yaon. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ganyan din ang pakikipagtipan ng Ama. Hindi lahat ng dako'y pinakikipagtipanan niya. Sapagkat hindi lahat ng dako'y doon ay nananahan ang espiritu niya. Katulad sa palengke. Ano ang dahilan at naroon ka para magtinda, para bumili? Paano mananahan ang banal doon? Nakikisama ba siya sa kasinungalingan mong sariwa ito? Nakikisama ba siya sa sinasabi mong yan lang ang puhunan ko? Makikisama ba siya doon sa sasabihin mong kanina lang yan? Subalit hindi. Saan siya nakikipagtipan? At saan siya nananahan? Kung saan doon ay may bibigay niyang puspos ang kanyang kabanalan at katotohanan. Kaya, kung babaybayin niyo ang istorya ng pakikipagtipan ng Ama, ng panahon nitong si Jacob, bakit? Humiga lamang siya umunan sa isang bato nang usap ang espiritu ng Ama at doon ay nakarinig siya ng tinig. Bakit itong si Moises? Inanyayahan pang umakyat sa bundok ng Horeb at bundok ng Sinai. At ito namang Jesus, bakit tumungo pa ng hardin ng Getsemani para doon ay dumulog na tuwiran? Mga mahal, sa makatwid, marami ang tinatawagan, subalit sa bawat pakikipagtipan ng Ama, may dako siyang tipanan. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Hindi ganang mawawawa ng katauhang kaisipan. Subalit, kung ang pag-iisip ng tao ay nasa kalooban ng Ama at ang naghahari espiritu niya, ganap ninyong natanggap na pawang totoo tinuran ko. At ganap ninyong maaamin na totoong totoo ito. Ganap din ninyong mawawawaan na pawang katotohanan. Sa makatwid at madaling salita, ang bawat hinirang may dakong tipanan. At ang bawat nagtutungo sa mga hinirang may dakong lugar na kung papaano'y nag-anyaya ang Ama. Katulad nitong si Moises. Maari namang makipagtipan ng Ama at sabihin niya, dito sa dakong ito, kakausapin ko sila para sa gayon ay maibigay ko ang pangaral ko at mabilinan ko sila'y sumunod sa akin, ibibigay ko ang lupang pangako. Subalit, bakit nga ba nagtungo pa sa ibang dako? Sa panahon ng Jesus, bakit nga ba nagtungo pa't naglakbay sa baybay dagat?
sa tabi ng lawa. Mga mahal, pagnilayan ninyo ang aking tinuturan. Kaya nga, kung sa oras nito ang mithin ninyo ay di lamang pansarili ninyo at kagalingan ng katawan ninyo, may nakamtan na kayong hindi ninyo batid. Nahigit pa sa hinahanap ninyo, na kung nasa inyo, higit pang galak, kasiyahan ang tinanggap nyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya na niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa ko nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matwid na hindi nangangailangang magsisi. Buhay ba ang Ama? Marami ang tao, pinipili ang gustong pakisamahan. Kapag alam niyang mabait, gusto niya makasama niya. Kapag alam niyang mayaman, na masasandigan niya, gusto niya makasama niya, makaisa siya. Kapag matalino at makukuhanan niya ng talino, gusto niya makasama niya. Subalit, iba ang gusto ng Kristo. Kung sino ang makasalanan, kung sino ang walang kabuluhan, kung sino ang tunay na nawalay, siyang hinahanap. Yan ang malaking kaibahan ng tao. Napatotoong banal ang bumaba. Kaya kung sino yung walang taglay na pangunawa, kung sino yung mahina, siyang gustong hanapin at kupkupin upang sa gayon at masumpungan ang kalooban ng amang naghihintay sa anak niyang nawalay ay tunay na magkaroon ng kasiyahan at kagalakan na malaking kaibahan naman sa tao na maliwanag na maririnig at sasabihin sa kapwa niya, katanga mo naman, alam mo ng pusakal pinakikitunguhan mo, alam mo ng magnanakaw pinakisamahan mo pa, bahala kapag ninakawan ka niya. Subalit, ang hindi nabatid, kung walang magnanakaw at walang ninakawan, wala ang babaguhin at pagbabaguhin. Mga mahal, mapalad ang nakapagpabago ng kapwa niya, sapagkat higit siyang aaliwin at pagagalakin ng tuwirang sa kanya'y nakasilay sa ginawa niya. Mapalad ang naligaw at naakay sa katotohanan at nagbagong buhay na tuwiran, sapagkat hindi lamang ganang kalooban niyang nasiyahan,
kundi ang sa kanya'y nagpahiram ng buhay. Kaya, sa piling ng kanyang espiritu, ang umakay at naakay, kapwa maliligayahan, hindi lamang yaon, maging ang sa kanila'y kapwa bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Paano mo nga naman pagbabatahan ang isang taong kay hirap pakitunguhan? Paano mo nga ba'y tumamahalin samantalang ang sama-sama ng ugali? Wala ngang makagagawang tanggapin ang masamang pag-uugali. Wala ngang makagagawang tanggapin ang mahirap pakitunguhan. Sadyang napakahirap. Subalit, kung ang hinihingi ng pagkakataon para mapalapit kang tuwiran sa iyong hinahanap na tunay na magulang na magbibigay kasiya, kapag nagawa mo ang para sa iyo'y mahirap, subalit kaya nagawa mo dahil binigyan ka ng katapangan, kalakasan, kaunawaan, pagmamahal, kapangyarihan na ito'y gawin mo. Mapalad ka sapagkat hindi ganang sa iyo nagmula yan, kundi ganang sa tinanggap mo at kinilala mo na di mo man nakikita, subalit namumuhay na naghahari sa katawang lupa mo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, sa dakong ito, walang tinatangi, walang pinipili. Sino ka mang tinatakwil ng kapwa mo, pumasok at tatanggapin ka. Sino ka mang palagay mo'y wala kang pag-asa, pumasok at magkakapag-asa ka. Sapagkat sa tuwina, bukas ang pintuan ng Ama para hanapin ang narahuyo sa sanlibutan upang kanyang baguhin ang pananaw, pagkilala at pagtanggap sa kanyang buhay. Sapagkat ang Ama ang pinakamabuti sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, hinahanap mo ba'y kagalingan lamang ng katawan? Pagkatapos mong gumaling, ano naman ang kakamtin? Masaya ka na ba? Maligaya ka na ba? Tapos na ba problema mo? Kung tapos na ang karamdaman mo, hindi pa rin, mahal ko. Subalit sa oras na ito, kung mauna mang pagalingin sa iyo'y kaluluwa at espiritu mo'y lumakas at nahuli ang karamdaman mo, tandaan mo, para ka nang tumama sa loto. Sapagkat ang kasiyahang mararamdaman ng puso mo, kaakibat ng tapang para tanggapin mo na may karamdaman ka man, subalit may Ama kang aasahan na isang araw, ika'y makalalaya rin naman. Buhay bang Ama? Kaya sa mga nagnanasa ng totoo at dapat, hinahanap ang matuwid, tinatahak ang tuwid, ang katotohanang landas na dulot ng Kristo. Kaya sa lahat ng nagmimithi ng pawang katotohanan ay tamuhin at kamtin. Purihin nyo ang Ama, hindi ganang sa inyo ang isip na yan, kundi ganang mula sa kanyang espiritu upang buksan kayo, makilala ninyo siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Isang halimbawa, may kapatid kang palagay mo'y napakasama ng ugali na hindi mo siya kayang maunawa at tanggapin. Patunayan mo ika'y nasa liwanag, maunawaan mo yung kapatid mong napakahirap ng pag-uugaling tanggapin. At nang madama niya ang pagmamahal mo at makilala niya ang ginagawa mo, sapagkat ibinigay na ang takda sa kanya ng Ama para ang kanyang maluwat na pagkaligaw sa pag-iisip niyang masama ay mabuksan. Yan ang pawang katotohanan.
Kung minsan, kaya nagaganap, sadyang mahirap. Ang kapwa mo, minamahal mo, ginagawa mo yung lahat sapagkat alam mo, yung makabubuti sa kanya, kaya ginagawa mo yun. Subalit, kay hirap niyang unawain, kay hirap niyang tanggapin. Alam niyo po, katulad ng Kristo, iniwanan ng 99 at hinanap ang nag-iisa. Maraming magulang ang sabi nila, kaya ayaw niya yung anak niyang yaon, masama ugali. Kaya ito ang mahal ko, mabait itong anak ko na ito. Mali. Sapagkat maliwanag ang nakatala kung sino mahina siyang palakasin, kung sino nadidimlan siyang tanglawan, kung sino ang kulang siyang punuan. Tama baga? Hanggang sa iyong mabuting ginagawa, makakita ng mabuti ang iyong anak na tinatakwil dahil sa sinabi mong, masama kasi ugali niya kaya ayaw ko eh. Tandaan po ninyo, marami ng patotoo. Si San Agustin, isang lahat ay nasa kanya na. Subalit, dahil mapagbata ang kanyang ina at malapit sa ama, nang baguhin itong si San Agustin, siya pa ang humigit sa mga kapatid. Tama baga? Sa makatwid, anong halimbawa pang hinahanap mo para sabihin mo, kaya ako nagkasakit sa puso dahil sa anak ko? Kaya ako nagkasakit sa puso dahil dyan sa kapitbahay ko na yan. Hindi sila ang may kasalanan, ikaw. Sapagkat kung totoong nasa mabuti ka, ang puso mo'y pinabubuti mo sa masamang dulot ng kapwa mo. Sapagkat alam mo, ang bawat masamang ganti sa'yo, na ginantihan mong mabuti, ang Ama ang siyang gaganti sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, makapag-aakay ka ng naligaw. Makapag-aakay ka ng nawalay. Maibabalik mo yung nawalay at yung nalayo, mailalapit mo. Subalit, sadyang mahirap itong gawin. Kaya't humingi kayo ng katalinuhan, kapangyarihan, katatagan, pagmamahal, pangunawa, liwanag, at di kayo bibiguin ng may hawak nito kung tapat kayong lumalapit at humihingi sa Kanya. Sino kaya siya? Huminga nga kayo ng malalim. Isa pa, siya ang hanapin nyo, ang may bigay ng hininga nyo. Buhay ba ang Ama? Sakit kaya ng ulo ko. Hindi na siya nagbago. Alam nyo baga, sadyang ang isang masama, kapag ginantihan mo ng isang kasamaan, parehas na sumasama. Subalit, subukan mo sa isang bata. Ang isang batang makulit. Sa kanyang kakulitan, kung ikaw ay mahinahon, mapagtimpi, uutu-utuin mo. Bandang huli, dating sabi sa'yo, katanda mo'y minura ka. Nang makita mo, ang pagmumura niya ay ginantihan mo ng eto candy oh. Ang nakita ng bata, yung pagbibigay mo sa kanya, hindi yaong galit mo. Sapagkat ang batang walang pangunawa, nagtatanim ng pagdaramdam, nagtatanim ng hindi mabuti sa damdamin. Habang lumalaki siya, kung anong nakikita niya sa'yo, yun ang nakatanim. Kaya, kung ikaw na matanda at nakikita mo sa isang bata ang gayong pag-uugali at matututunan mo siyang mahalin nang dahil sa Kristo na kinilala mo,
hindi naman ibig sabihin ay hindi mo na siya pagagalitan. Itutuwid mo rin. Itatama mo rin. At di mo kukonsintihin sa mali niya. Kaya lamang naman, meron namang ibang nagmamahal ng sobra mali na'y ginagawa tinatawanan pa. Kaya naman, siya na rin ang may kasalanan kung ba't tumitigas ang ulo ng kanyang anak o kanyang apo o kanyang pamangkin. Kung sino baga ang nag-aalaga. Iba po naman ang katotohanan na gayon, kakusintihan naman po yun. Kusintidor. Sapagkat, halimbawa, alam mong nakasisira na siya, hindi mo mapalo dahil mahal mo, hindi mo mapigilan dahil mahal mo, hindi ba maliwanag ang sinasabi? Ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo, pinababayaan mong manira ng kapwa mo dahil mahal mo, hindi na po tama yaon. Sapagkat, ikaw na rin ang nagpapalaki ng mali. Kaya sa iyong pagmamahal, sasabihin mo ng marahan at sasabihin mo, huwag mong ginagawa yan, masama yaon. Sapagkat sa iyo man bagawin, gusto mo bagayan. Mapakaraming dapat pagnilayan, pag-aralan ng pag-uugali ng tao. Subalit ang mahirap tumanggap, matigas ang loob, may sariling katwiran, may sariling dahilan, may sariling pamamaraan. Subalit subukan mo, sa kanya gawin niya on, ayaw naman niya. Mga mahal, kaya naman ang nangyayari, hindi magkakaisa, hindi magkakasundo, sapagkat dahil walang malasakit, pababayaan. Yung sobrang magmahal naman, nangungusinti. Kaya kung may lumaking palalong bata, kasalanan din ang nag-aruga. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuran. Maliwanag ang nakatala. Habang bata, ihutok mo sa tama. Ihubog mo ng tama at ihubog mo sa mali ay huwag. Kundi, ihubog mo sa tama, mahuhubog, mahihulma ng tama. Mga mahal, kung gayon lamang ang lahat, di sinsanay, lahat ay kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, halimbawa ang bata ay ang nakikita mo lang yung kamalian. Subalit yung mali mo, hindi mo nakikita, mali rin yan. At ang kamalian naman ang iba, nakikita mo, kamalian mo, hindi mo nakikita, mali rin yan. Ano ang gusto ng Ama? Kaya, ano ang tinuran sa Kristo? Bakit nakikihalubilo siya sa masasama? Sapagkat, hindi naunawaan na ang pagbaba ng isang Jesus na nagkatawang tao ay para sa masasama, hindi para sa mabubuti. Aanhin mo pang pabutihin ang isang mabuti na. Aanhin mong pabutihin ang isang nasa tama na. Hindi bagat yung nasa mali at nagkakamali ang siyang yung itatama. Mga mahal, pawang katotohanan, kung minsan ang tao, mali ang pananaw sa buhay, mali ang katwiran, mali ang pandinig, ipinipilit, sapagkat siya ang may kagustuhan. Subalit sa kalooban ng Ama, tanggapin mo kalooban niya at may tatama ang kalooban mo. Tanggapin mo ang katwiran niya at tatama ang katwiran mo. Sapagkat kung ano kalooban niya at katwiran niya, kapag ginusto ng bawat anak niya, matatama ang buhay nila. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, walang perfect. Sabi nga po, walang perfect. Walang perfecto. Subalit, ang isang pagkakamali, kapag itinama, matatama. Ang isang kasalanan, kapag pinagsisihan at di mo na binalik-balikan, napaparam ng lahat siyaan. Sa makatwid at madaling salita, mga mahal, kung tuwirang ang Ama at ang Kristo
ang tinatanggap ng tao, mapagninilayan ang bawat araw na kanyang sinasabi na kanyang gagawin. Kaya kapag nasuri mo, ikaw mismo, itama mo sarili mo. Kapag natama ka, ikaw mismo liligaya at sasaya. Kapag naging masaya at maligaya ka, ikaw mismo magpupuri sa Ama. Mga mahal, katotohanan, so inyo ang kapayapaan. Nekarameneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Masarap po ang magsuri, ano? Nung bago pa lang po ako, sadyang mahirap ang kontrolin ang sarili mo, ano? Kahit dinadaluyan ka na, nandun pa rin yung pagnanasa mo na gawin mo yung gusto mong gawin na, halimbawa po, ipangunahin. Alam mo namang pag napagod ka at naligo ka, para kang magkakaroon ng asma, no? Pero, sabi ng tao, pero talaga pong ganon, ginagawa mo pa rin. Noon po ay, madalas po akong may sipon. Sabi ko nga, pupurihin ang Ama. Nung pinagnilay ako ng Ama, dumalang. Kaya nung matapos na lamang po ang anniversary doon, sabi ko, matagal akong di nilagnat, matagal akong di nagkasipon, nagkaubo. Dahil pinagnilayan ko nga po, nung ako'y hindi ganito, ang sabi ng doktor ko, aba, Mrs. Sanchez, pangalagaan mo kayang baga mo na yung pagkaano asthmatic ka na. Yung asthma allergy mo na yan. Bakit po? Alam ko na pong allergy ako sa mga sabon na Ariel. Gusto ko pang gamitin yun. Alam ko naman pag naglaba ako siguradong uubuhin ako dahil pagod maliligo. Bakit po? Sapagkat noon pong panahon na yun, pag yung nilaban po sa akin ay hindi ko gusto, kukunin ko lahat yan, titipunin ko, babalik ko ulit sa labahan. Lalaban ko pong muli. Para ba akong talagang tangang-tanga? Bakit po? Nagbayad ka, no? Pagkatapos ay uulitin mo, napagod ka. Para bang tuwang-tuwa ako pag nakita ko yung nilabang ko ay malinis, ano po. Pero tama, luminis. Kinabukasan naman sigurado, padudoktor ako. Bakit po? Hirap ng katawan, ubo, sipon, lagnat, magkakahalo na. Kaya ganun po ang sabi sa akin dahil pasyente niya ako. Lagi akong naroroon. Sabi niya, bibigyan na ako ng mga bawal na pagkain, bawal na gagawin. Ugali ko pong mag-agiw. Yan yung bakal na yan. Habang walang bumibili nung panahon na yon at oras ng dilubyo, yung walang mga customer, ano? Anong customer? Iniisa-isa ko po yan, no? Kumukuha ko ng basahan, sinusuot ko dun sa butas na yun, ginaganyan-ganyan ko. Ganyan-ganyan. Kaya, sabi ni Mother pa rin, bateka, bakal na lang, pinapuputi mo pa, porke babakal ka ako, pababayaan mo, puro alikabok. Alam niyo po, hanggang sa, hindi ko na nagagawa yan, ano po. Ito po kasi yung bakod, yan na diretso. Tapos may bintana dyan, ayan. Sa madaling salita po tapos maliligo kagabi, kasi ayaw mo matulog ng amoy pawis. Amoy pawis, Talagang maliligo ka, hindi pwedeng hindi. Minsan po may nangyari sa akin nakaakyat ako doon sa cabinet, bigla na lang ako parang tutumbay. Yung pala
Kala ko mataas ang presyo ko, minom ako ng kalamansi. Ginamot ko sarili ko. Aba, lalo po sumaba. Eh, buhay pa po yung tatay ni Cecil nun eh. Tinawag nila, dinala ako sa dadalhin ako sa ospital, sa Baliwag. Eh, naalala po nung tatay ni Cecil, dinaan muna ako dun sa kamag-anak namin dito. Papipresyon muna natin, papresyon. Naku po, ang presyon ko pala, 70-60. Ay, kaya pala sabi ko, parang duling na yata. Sapagkat nangyari naman po kasi 160/100, kala ko ganun. Ay naku tatang, sabi dun sa tatay ni Cecil, overpatig po yan. Naku siguro nga kutkut ng kutkut yan sabi po nung tatay ni Cecil. Alam niyo po, umiyak na no yung bunso ko noon umiyak. Mama, pulbuhan niyo ako. Salamat po sa Ama. Ba't po ito dinatal ng Espiritu? Talaga pong pag nasa pagkatao tayo, matigas ang ulo natin, ano po? Alam mo namang masama sa'yo, ginagawa mo. Alam mo namang hindi tama, ginagawa mo pa rin. Subalit, malakas ang loob mong duwag. Ano po yung malakas ang loob? Habang gumagawa ka, malakas ang loob mo. Pag may sakit ka naman, duwag ka, natatakot kang mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Nako. At hindi lang po yun. Ganito na po ako noon. Pag nakakita po ako ng ipis, spray. Sige, spray. Langgam, spray. Ayaw ko pong may langgam, ayaw kong may ipis. Sabay, kuskus. Tapos, maliligo ka. May darating na pong pasyente noon. Pagod na pagod ka na, pasubali ko, Constancia, tumugot ka na. Patawad po, konti na lang po. Ay, alam niyo po, pinagsisisihan ko lahat, katapang ko pala. Akala ko, tama yung ginagawa ko. Sumasagot ako sa Espiritu. Kaya kapag may sumasagot po sa Espiritu ng mga panahon na yung mga alagad, lumalaban, natatawa lang po ako kasi ganun ako Sa una, habang nagluluwat, tumatagal, sabi nga po, umuusad ang panahon, at nakikipagtotoo ka sapagkat may takot ka na at dinadama mo na ang tuwirang Diyos na pinaglilingkuran mo at may takot ka na. Aba, sa patnubay po ng Ama nagnormal ang presyon ko. Hindi na tumataas, hindi na bumababa, at di na po ako. Bakit? Alam niyo po, hindi lahat ng humihingal ay may asma. Kapag may allergy rin kayo, hihingalin din po kayo. Yun ang tinatawag na sumisikip sa esophagus mo. Sapagkat naninikip po yung lalamunan mo. Hindi makadaang maigi sa esophagus mo. Kaya, sasabihin sa'yo, nagpa-check up ka, hindi naman dun sa pulmonary disease. Nagpa-check up ka dun sa, totok. Meron kaya kang bronco, binigyan ka na ng dito pa lang. Patay na. Lalong lumala. Ba't po lalong sumama pakiramdam ko? Pang bronco yun, hindi naman pang allergy. Buhay ba nga, Ma? Alam niyo po, hindi ko naman ibabahagi dito yung hindi binabahagi, sapagkat hindi ako doktor. Live po tayo Baka may nanonood dyan Hoy, anong binabahagi mo? Mali yan, hindi totoo yan. Pag meron po namang nanitay, sasabihin ko na lang sige, ano ba ang alam mo? Pag sinabi niya, hindi, hindi ka pulmonary disease. Sapagkat yun ang totoo. Sapagkat iba yung bronco, iba yung allergy. Iba yung asthma, iba yung allergy. Iba yung bronchitis na tinatawag doon sa asthma. Iba yung emphysema sa asthma. Buhay ba ang Ama? Iba yung pharyngitis sa tonsillitis.
Kaya, isa lang ang nararamdaman nun. Magkakaiba lamang ang simptomas. Yung mga tinatawag na simptomas. Subalit, kung pagwawari-wariin mo, yung nararamdaman, magkakaparehas. Parang yung mataas ang presyon at mababa. Parehas lang. Buhay ba ang Ama? Kaya, yung tinatawag na hypertension at matapang, mainitin ang ulo, isa lang din. Ano po? Kaya, gusto nyo po ba pumatag kayo, mapayapa kayo? Tanggapin nyo si Kristo. At kayong nangangalayo sa mabuting katwiran, ilalapit ang mabuting katwiran, matututunan yung mabuting katwiran at magbabago ang inyong isipan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, nawa ang tip ni Kristo ay natutunan muli ninyo. Tip para sa kabutihan, hindi para sa ikaliligaw. Sumainyo ang kapayapaan, tinawag na tip. Subalit sa tao yan. Pasubali ng Espiritu, binahagi sa inyo ang marapat, naway natanto nyo at naging marapat dapat sa inyong pandinig at pagtanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, huminga nga po kayo ng malalim. Ang sarap huminga ng malalim, ano po? Kaya lang huwag kang magbuntong hininga dahil meron kang hinaing sa buhay. Hindi masarap yan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sadyang kapag marumi ang isip mo, kung ano-ano pumapasok, paano malilinisan yang maruming isip mo? Paano mahuhugasan, mababanlawan? Na parang sabon na binabanlawan. Na bula ng bula. Ayaw maampat ang bula sapagkat marumi pa. Tanggapin mo ang banal na Espiritu at ang maruming pag-iisip mo malilinisan ng totoo. Buhay bang Ama? Kaya sa dating buhay mo, nakita mo lang si Juan, si Pedro, kung ano na ang iniisip mo. Ngayon, nang binago ng Ama ang isip mo, ang pananaw mo sa buhay, ang pandama mo, ano mang makita mo'y wala ka ng pakialam. Maliban, sabihin niyang, pakialaman mo ko. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang bawat naligaw ay inaakay para mabalik sa tamang daan. Subalit, kung ito'y magpapaakay, wala ring magagawa kung ayaw tanggapin ang taga-akay. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mula po sa Roma, pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ang kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Ano mang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Panginoon
na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Kung pag-aaralan mo bilang tao, bakit ka nga ba magsasakripisyo sa kapwa mo? Bakit mo nga ba titiisin ang ginagawa sa iyo ng kapwa mo? Wala ka namang probetsyo sa kanyang makukuha. Wala ka namang magiging kapakinabangan. Bakit nga ba? Kaya, kapag nasuri mo na bakit ka nga ba nagbabata, magalak ka. Sapagkat hindi mo ganang ginagawa yan dahil sa sariling gusto mo, kundi ganang sa tinanggap mong umaalipin, nagpaalipin ka naman dahil kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga mahal, mapapalad ang nakikipag-isa sa mabuting layunin at di lamang sa pansariling kanyang pagnanasa sa buhay. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O sulong, may tanong po sa inyo. Halimbawa, dati kang napakadamot. Nang tinanggap mo ang Kristo, nagbago ang isip mo, ang damdamin mo. Nawala yung pagkamadamot mo. Natuto kang nagbigay. Hindi ba ang saya-saya ng puso mo? Nung madamot ka, lagi kang galit. Lagi kang nag-iisip ng hindi tama. Subalit nang binago ng Ama ang buhay mo, ang isip at damdamin mo, naging matulungin ka, naging mapagbigay ka sa kapwa mo. Sino nasyahan? Sila ba o ikaw? Mahal, ganun lamang ang buhay. Yung nagbabago, naliligayahan. Yung nagbago, nasisiyahan. Sapagkat kung di nasisiyahan at di naliligayahan, walang magbabago. Buhay ba ang Ama? Kaya, yan ang patutuo na nagbago ang tao. May nakamtan ng kaligayahan, may nadamang kagalakan. Subalit kung wala, ay di ka nagbabago. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba masarap? Ikaw ang bigyan o ikaw ang magbigay? Ikaw ang mamigay o ikaw ang laging... Sabi ko nga po pag pinamili ako ng Ama, ano gusto mo anak na misyon? Tagapagbahagi sa kapwa mo, bibigyan kita ng kabanang yaman, o yang ganyan. Ay, wag naman po kayong magagalit, yun na lang pong ako pagtiwalaan o tagabigay. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang ay kanya-kanya tayong kapalaran. Yung kapalaran ni Juan na naging kapalaran niya, na hindi mo kapalaran, huwag kang magdamdam. Sapagkat kapag tumanaw ka sa naging buhay ng kapwa mo mayaman at ikay mahirap, sadyang mahihirapan ka ng kalooban. Subalit kung ano ang meron ka, pasalamatan mo't masyan ka, liligaya buhay mo. Buhay ba ang Ama? Ang hirap. Kaya nasasaktan, nahihirapan ng iba. Bakit kaya si Pedro yumaman? Ba't kaya ako'y hindi? Ba't kaya siya nakakabili ng sasakyan? Bakit kaya ako hindi? Yun na lang ba ang pagtutuunan mo ng pansin araw-araw? Ibahin mo ang isip mo. Ituon mo sa Kristo. Ituon mo sa banal na salita at mapapawi lahat ang isip mong masama. Inggit yun. Kaya ang tao na iinggit, habol ng habol sa kinaiinggitan. Sino nahihirapan? Kung ikaw ay langgam lang, hahabol ka sa kabayo, makakahabol ka ba? Tanggapin na may langgam at may kabayo. Tanggapin na may suso at kuhol. Pipis na tinatawag, susuman sila parehas. Tama ba ka? Mga mahal, sa susuman, may kuhuli kang tinatawag at may palipit. Kung palipit ka,
wala kang magagawa. Yun ang binigay sa iyo, palipit. Kung kuhol ka, wala kang magagawa. Kuhol ka eh. Ngayon, hintayin mo ang bilang pagbabago ng Ama sa buhay mo nang dahil kinilala at tinanggap mo siya mismo. Kapag nakita katapatan mo, hindi ka mahirapang magbabago sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang ang tao sasabihin, mabuti pa siya kasasarap ng kinakain. Bakit sa pagkain na lang nakakakita ka pa? Kung kumakain ka man ng bagoong at kumakain ng karne yung kapwa mo, ang tikman mo'y bagoong na kinakain mo, ang lasapin mo'y bagoong na kinakain mo, huwag ang kinakain na karne ng kapwa mo. Sapagkat kapag tiningnan mo ng tiningnan ang karne niya at bagoong ka lang, talagang mahihirapan ka. Habang kumakain ka ng bagoong masyahan ka, habang kumakain ka ng bagoong matuwa ka, habang kumakain ka ng bagoong magpasalamat ka, at sa mabuting pag-uugalit ginagawa mo araw-araw, baka isang araw hindi ka man humingi ng karne, bigyan ka ng Ama. Mga mahal, ang buhay ng tao ay hindi ginawang pantay, hindi ginawang parehas. Kaya't kung ang kapwa mo, anuman ang kanya, at ikaw ay ganito lamang, kung masaya't maligaya ka, parehas lang kayong humihinga. Buhay bang Ama? Katotohanan, mga mahal. Kaya nga maliwanag na tinuran sa banal na aklat. Mangmangkang patatalinuhin sa kabanalan. Mahirap kang payayamanin sa kabanalan. Kaya kung mahirap ka man at mayaman ka sa kabanalan, anong pinantay ng mayamang nakaligaw? Kaya mga mahal, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Pasalamatan mo ang bawat araw mo kung ano ang tinatanggap mo, kung ano kinakain mo, kung ano kalalagayan mo. At sa gayong gawa mo araw-araw, malamang higit sa 100% kung mabuti kang tao, ang Ama mismo mahahabag sa iyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Bakit maraming napapalayo? Bakit maraming lumalayo? Sapagkat kung mabuti ka, lalayo ka ba sa kapwa mo? Kung maganda ba ang layunin mo at hangarin mo, lalayo ka ba sa kapwa mo nagpapakabuti? Hindi. Kaya hindi kayo magkaisa at hindi kayo magkasundo, isang masama, isang mabuti, hindi magtatama. Subalit kung kapwa kayo mabuti, ang hangarin at layunin, pag-iisahin niyaon at magtutugma kayong kapwa. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, kaya't ang pinag-isa ng Ama sa kanyang Espiritu, nagkakaisa, nagkakasundo, titig lang, nagkakaunawaan. Subalit, ang di magkaparehas, laban ang sa kanilang damdamin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Ay, mga kaps, mga masisipag na kaps. Kumusta ka na? Naku, asus. Dapat, ito kasi, ako ay mahina ang niya, kaya hindi siya. Ako. Ano nilagay mo? Ay, tingnan ko nga. Ay, puruso ka na. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Isa po ba kayong tagasunod ng Kristo? Isa po ba kayong pinagkakatiwalaan niyang panalangin ang kapwa nyo? Isa po ba kayong mapagtitiwalaang taga-akay ng bula? Naku, kailangan po magliwanag kayo para nang sa gayon patuloy kayong makapag-akay at hindi kayo kapwa madapa ng inaakay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? May kulang po ba? Ano nga ang pangalan mo, anak? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan? Dali, anong pangalan mo? Nasaan yung Nasaan yung... Mamaya na lang, mamaya. Ilang taong ka na, anak? 13. So, kumusta ka na? Anong gusto mo? Nako. Isa lamang po ang masasabi sa inyo, ano po? Talaga pong pag nasa pagkatao ka, lalo na kung mahirap ka lang didibdibin mo yung buhay mo, ano po? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kung tatanggapin lang ng tao siya sa buhay ng tao, alam niyo po, siya nga po ang pumapawi ng takot, ng alalahanin. Kaya sa gabi, pag may naaalala ka, manalangin ka lang, mawawala yun eh. Tama po ba? O sulong po, ilan sa mga alagadang malalayo yung mga anak, ano? Nasa ibang bansa. Ilan sa mga cops ang ibang nasa ibang bansa ang mga anak. Pero bakit nga po ba napapayapa ang isip mo? Pag naalala mo yung mahal sa buhay, na wala, hindi mo nakikita, talagang napakabuti po ng Panginoon, ano? Lahat naman po ng nagmamahal, pag malayo yung mga minamahal nila, talagang mahirap, di po ba? At doon mo mararamdaman na mahal mo yung tao eh. Pagka malayo sa'yo, di po ba? Yung hinahanap mo, yung
namimiss mo ano? Kaya pag hindi namimiss ng tao yung kapwa niya, hindi niya mahal. Buhay po ba ang Diyos? Pag sa salita lang, I miss you, hindi ako naniniwala pagka hindi ko nararamdaman. Ano? Sapagkat, yung I miss yung sinasabi na minimithi mo kahit papanong paraan ay makagawa kayo ng paraan para magkausap kayo. Hindi ko naman po sa pinagmamalaki sa inyo Ako nga po talagang party-party lang Talagang pinipilit mo yung mga nanghihingi ng kaaliwan, ng magpapalakas. Pinipilit mong lahat mabigyan mo ng paraan para mapadama sa kanila'y pagmamahal. Pero ang sarap po. Ang sarap na mahal ka ng pamilya mo, mamahalin ka pa ng kapwa mo, masarap palang mahalin ang hindi mo kaano-ano. Totoo po pala yun. Subukan po ninyo at mapapatotohanan ninyo yung nasa banal na aklat. Masarap po palang mahalin ang hindi mo kaano-ano. Na kapag minahal mo, parang magkakapatid kayong totoo, ang saya-saya sa puso. Kaya kayo po, ganun ang pag-ibig ng Ama. Kaya ibinaba ang Kristo upang ang ugnayan ay huwag mawala. Upang mapatotohanan ang pagmamahal niya'y ganap. Upang mapatotohanan ng mga nawawalay ay pinananabikan niyang mapalapit sa Kanya. Ginamit ang isang Hesus Kristo para ang nalayo ay mailapit. Ang naligaw ay maituwid. Kaya ikaw, kung nasa mabuti ka na at hindi ka napapansin, huwag kang gumawa ng arte mo. Kung totoo ka ng mabuti, huwag ka nang maghanap sapagkat maunawaan mo, kaya iyon ang lagi niyang nilalapitan, lagi niyang inaaruga para magbago. Di po ba? Subalit may taong seloso, inggitero. Lagi kang yun ang kasama. Siguro kay mahal yun. Lagi na lang sila nagsasama-sama. Siguro kaya kung ano-anong pinag-uusapan nila. Alam niyo po, masamang isip yun. Sapagkat kung nasa mabuti kang pag-iisip, malinis ang isip mo, sino man ang makita mo magkakasama, hindi ka nag-iisip na baka pinagkukwentuhan ka. Totoo po yan. Kaya kahit sinong kaharap mo, patag ka lang. Pantay lamang ang pandama mo. Nakakakiharap ka, nakakapakitungo ka kahit kanino. Sapagkat wala ka ng duming isip, wala ka ng duming dibdib. Kalooban. Totoo po yan. Subukan lamang po ninyo. At sabihin mo, sinungaling ka po, Kunching, pag hindi naging totoo sa inyo. Makipagtotoo lang po kayo sa kapwa nyo at mararamdaman nyo ang totoo, ang Diyos. Kaya lamang hindi magiging totoo yan sa puso mo kung hindi ka totoo. Huwad ka, mapagpaimbabaw ka. Subalit kapag nakipagtotoo ka, kahit sinong kaharap mo at sino man ang kasama mo, pantay lamang. Wala kang duming isip. Wala kang iniisip. Kahit sino pa sa kanilang magkakasama, wala kang iniisip na baka pinag-uusapan ako Ano kaya pinag-uusapan nila sa akin? Kaya hindi ka magtatanong, ano pinag-uusapan nyo? Ano ba pakialam mo sa kanila? Mga mahal, maraming taong ganyan. Nakasama ko kasi ano pinag-usapan nyo? Bakit? Kung hindi pinasasakop sa iyo, wag mo sakupin. Kung hindi pinababatid sa iyo, wag mong alamin. Ang hirap sa tao kung minsan kinokol-kol-kol-kol kung ano pinag-usapan ng kapwa. Pag nalaman naman at dalahira yung nagkwento, ayun na, chismis na, galit na. Mga mahal, yan ang ugaling dapat patayin sa lupang ito. Ang pag-ugaling maraming inuukil-kilang tao, hindi naman totoo. Gusto lang manira ng kapwa, gusto lang makasira ng kapwa, subalit wala namang may dudulot na mabuti sa kapwa. Mga mahal, ang taong maurirat sa kapwa niya, chismoso. Subalit yung taong anuman ang kasama niya, sino man ang kasama niya, wala siyang pakialam, malinis ang isip. Boy ba nga ma?
Kaya saan man magtungo yung magkakapatid o kung sino man ang mga magkakasama, wala na siyang pakialam. Sapagkat, kaya wala kang pakialam, wala kang iniisip na kasalanan sa kanila. Ngunit kung mayroon kang chinichismis sa kapwa mo, may takot ka. Naku, kasama pala kasi Juan, pinag-usapan namin ganun, baka ikwento niya ako Ikaw na gumawa ng multo mo. Kung wala kang chinichismis at hindi ka chismosa, wala kang katatakutang ibabahagi yung chinichismis mo. Buhay ba nga, ama? Palibhasa nga, chismosa ka rin. Takot kang baka lumipat sa iba yung sinabi mo. Kung wala kang sinasabi, kahit kanino wala kang pinapahamak na kapwa mo, wala kang katatakutan. Sapagkat malinis ang puso't isip mo sa kapwa mo tao. Hindi ka nag-iisip ng masama dahil wala kang sinasabing masama. Buhay bang ama? Kaya, ikaw na walang ginagawang masama sa kapwa mo at masamang sinasabi sa kapwa mo, kapag pinag-usapan ka, ang Diyos ang tagapagtanggol mo. Siya ang tanggulan mo, siya ang kakampi mo. Kaya, kung sino may sala, siyang may parusa. Buhay bang ama? Kaya mga mahal, napakasimple. Gusto mo bang mapatag ang isip mo? Huwag kang makialam sa kapwa mo. Gusto mo bang mapatag ang buhay mo? Huwag kang dalahirang tao. Gusto mo bang mabuti ang maganap sa'yo? Pabutihin mo isip at damdamin mo. Sapagkat ang ama, sa mabuti siya, hindi sa masamang mga anak niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung mabuti ginagawa mo't pinasasama ka pa ng kapwa mo, huwag na ikaw ang gumanti, ama bahala sa kanila. Simple lamang mga mahal ko, napakasimple. Kung malinis ang isip at hangarin mo sa kapwa mo, huwag kang mag-alala kung ano sinasabi nila. Sapagkat wala kang pakialam, ano man ang pag-usapan, nang dahil wala kang kasalanan. Buhay bang ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ngayon, naparatangan ka ba? Pinagbintangan ka ba? Manahimik ka! Sapagkat ang katahimikan, ang Diyos Ama mo, ang kakampi. Sa masama, at ika'y gumaganti, parehas kayong nagkakasala. Kaya mga mahal, pumarito sa lupa ang Kristo, nakihalpilo sa mabuti, hindi para ikaw ay iwanan. Tinunguhan ng masasama, hindi para dagpalit sa iyong mabuti, kundi para pabutihin at magkasama kayong naging masama para maging mabuti kapwa. Buhay ba ang ama? Mga mahal, kung lahat lang ng tao ay magpapakatotoo, walang masamang tinapay, lahat ay masarap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ano po ang masarap? Huminga ng maluwag o masikip sa dibdib? O hinga po ng maluwag. Maluwag po ba ang dinadaanan? O kung maluwag ang pinagdaraanan, walang tinik yan. Subukan mo yung may tinikan lalamunan mo't lumulun ka, mahihirapan ka. Tama po ba? Aba, sala mo, dusa mo, kasalanan mo, parusa mo. Alangan namang ikaw ang nagkasala, parusahan si Juan. Buhay ba ang ama? Kaya, habang hinahanap mo ang matuwid, natutumpak ang buhay mo. Habang tinutumpak ang buhay mo, naliligayahan kang natatama ang buhay. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Pakatandaan po ninyo, ang mabuti ang sinasabit, malinis ang isip sa kapwa niya, walang guni-guni. Subalit ang taong dalahira at chismosa sa kapwa niya, takot niya, multo niya. Mga mahal, simple lamang. Kaya ang Kristo'y napatag at nanahimik, wala siyang sala. At ang pinarusahan, mga nagkasala sa Kanya.
Ganon din sa ngayon. Manahimik ka kung wala kang alam na kasalanan sa kapwa mo. Bayaan mo ang Ama ang magbahagi ng parusa sa kanila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kung buhay po ang Diyos, halina kayo, mga mahal ko. Hilera kayo. Sino man ang tinanggap ninyo at pinagtiwalaang mga lagad na sa inyo ay gumagawad, higit kayong makakapagnilay bakit ito'y ginagampanan nila. Patotoo lamang na may pakinabang ang mga sanga na dapat ang bungay matikman ninyo kung sila'y matamis o matabang pa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang tamis ng bungang dulot ng Ama ay walang katapusan.